Hi, Sir Fitz. I don't have property of my own. I don't like to buy, but I'm worried that I won't be able to afford it. But do you have advice? Where or how do I start? Unang-una, I don't think it's necessary to own a property where you live, no? Ibig sabihin, nag-iba na rin yung landscape, nag-iba na rin yung, I would say, situation ng tao, yung way of living ng tao ngayon na hindi na required na meron kang sariling bahay or sariling property. I am speaking as a professional renter kasi I am of that mindset and I have spent time talking to people with the same mindset na I want to rent forever and looking at the prospects, future prospects, okay naman. Parang wala namang masama kung nag-rent ka forever. But iba yung usapan kung investing in real estate because I actually do have properties. I have a commercial property that I rent out. But if you don't have the budget to buy an actual property as an investment, then definitely may opportunities sa pagbili, pag-i-invest sa mga REITs, ba yung mga real estate investment trust. That's basically real estate, a rental property on a budget eh. Siyempre, pwede ka rin mag-invest sa mga real estate companies, yung mga shares ng mga real estate companies mismo yung bilhin mo. Pwede rin yon. But to buy an actual property na titirhan mo, kung hindi mo naman talaga afford, I would say na it's okay. Walang problema. You can definitely just rent for the rest of your life. Wag mong pakinggan yung mga nagsasabi na parang you're not successful financially kung wala kang property. Ang importante, alam mo yung gusto mo, meron kang plano, meron kang goals, at na-achieve mo yung mga goals na yon. Example, in my case, isa sa talaga sa mga gusto kong ginagawa at sabihin na natin na goals sa buhay ay makapag-travel. I have my bucket list of destinations na unti-unti napupuntahan ko sila. Actually, yung mga dati kong bucket list, nasa bucket list ko sila ulit kasi gusto ko silang balikan. Katulad ng Mascara Festival, gusto ko silang balikan. Kahit na kahit na 5 beses na ako nakapag-mascara pero ang tagal na, parang 2016 pa yung last kong Mascara Festival. So gusto ko na ulit bumalik. So part siya ng mga list ko. So kung wala akong property, anong connection nun sa goal ko na mag-travel? Diba? Ang importante, meron akong tinitirhan. So that's also one of the reasons why it's really important, I always emphasize, to know your financial goals. Kasi yung investment mo, yung mga financial strategies mo, it should always be aligned with the things that you want to achieve. And syempre, I'm assuming na hindi mo personal goal yung magkaroon ng property. But kung deep inside you, katulad ng isa kong kaibigan, talagang inimagine niya na pag nag-retire siya, ay nakatira siya sa isang bahay na ganito, ganyan. Yun talaga yung goal niya, yun talaga yung gusto niya sa buhay. So sabi ko, then you have to plan. Then gawa tayo ng investment strategy para makakuha mo yung gusto mong bahay, na gusto mong bilhin na bahay. Pero that also means accepting the fact that you have to sacrifice some of your dreams kasi given your current cash flow, hindi mo makukuha lahat. So hindi siya sumasama sa akin pag nag-out of town travel ako kasi masyadong mahal siya, especially pag out of the country. Pag mga local road trip, yung mga pabata-Batangas lang, alam mo, yung mga malalapit lang, doon siya sumasama. Pero siya mismo, hindi siya nagiging magastos sa travel kasi ang personal na goal niya is mabili yung dream home niya para sa family niya. So, kanya-kanya tayo ng mga goals, and siyempre, ang naging assumption ko is hindi mo naman goal yan. And if it's not really your ultimate dream to own a house, it's okay to rent for the rest of your life. Walang masama dyan. Definitely, especially kung hindi mo pa siya ma-afford. If you want to earn from real estate, meron tayong more affordable options such as buying yung mga real estate investment trust, yung mga REITs. So,
Kung gusto niyo ng REIT, ang hawak ko ngayon, A-REIT. May RCR din ako yung sa Robinsons and konting C-REIT yung sa City Core. I'm still thinking kung bibili ako ng SM REIT kung lumabas yon. Pero right now, I'm leaning towards no kasi parang mas gusto kong bumili ng GCash na IPO. Okay? So yeah, mga ano yan. Again, not financial advice but just sharing yung mga personal na mga naiisip ko para sa sarili kong portfolio.